Hello Pinoy Techs, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Pinoy Techs channel. Meron po tayo ditong Canon TS207 ayan, na naka CISS. Ang problema po nito is ayan, nag-backflow yung ink, particularly yung black na ink. Ang sabi po ng may-ari, nag-spill na po yung ink dito sa ilalim. Ayan. Ayan po, oh. Ayan na yung spill niya. So, yun, lilinisin natin tong printer na to, yung spillage sa ilalim, and then check natin kung anong cause nung pagka-leak nitong black. Okay, so tingnan natin kung paano kinonvert itong printer na to sa CISS. Ayan, ito isa. So dito dinaan. Yung iba kasi dito, bubutas. Yung iba dito sa harap. Tingnan natin. So ayan, dito dinaan yung hose. Tapos pinaikot doon. Then bubuksan natin tong tatanggalin natin tong upper cover para makita natin yung loob. So, meron ditong 4 na screw. Ayan dito. Tanggalin natin tong tray. Ayan. So, meron ditong 4 na screw. Tanggalin natin. Ang problema lang kasi nito, hindi na re-reset ang waste ink pad error o yung waste ink absorber full error. Kasi ang ginagawa dito is nire-reprogram yung IC o yung EEPROM IC para bumalik siya sa 0 o ma-reset into 0 yung value ng waste ink absorber. Unlike sa mga IP2770 na pwede lang siya i-reset through software. Tanggalin natin itong upper cover. Yan. May mga lock lang ito. Yan. Ayan. Tapos, bago iangat, kasi merong wire na nakakonect. Isang wire at saka isang keyboard. Tanggalin na natin yun. Ayan. So, tanggal na ang upper cover. So, ayan. Mayroon natin. Ayun, yung ink niya, nandun na, kumalat na dito sa ilalim. So, dito, puno na rin yung waste. Sobrang liit ng, waste ink absorber. Ayan. So, lilinisin natin yung ilalim nito. And then, pansinin nyo yung pagka-route nung hose. Ayan. So, dito, and then dito sa gitna. Tapos yung butas sa black is dito sa gilid. Yan. So tanggalin natin tong CISS o yung hose niya. Yan. Yun. So kung i-move mo siya, balik ko muna. Talagang kasi sa mga ganitong printer, yung nasa harap yung cover niya o may mga cover sa harap, ang liit ng allowance kasi pag pag i-convert mo siya, kung dito mo, halimbawa dito mo siya idadaan yung hose. Yung iba kasi dito, di ba, ikot ng ganyan tapos babalik dito. Ito, pinaikot niya dito sa likod. So yung tsansa na sasabit yung hose malayo Ayan. So tanggalin na natin. Ayan, open. So madali lang din siyang tanggalin. Yung iba may pa dito, kumbaga naka-clip pa siya sa taas ng cover. So, tinanggal ko na. Ayan. So, ang possible o yung mga possible dahilan ng leak is nandito sa hose.
Yan. Minsan dito yan. Sa rubber plug na to. Minsan dito din sa dulo ng hose, yung ininsertan ng elbow tube. Yan. Or dito sa ilalim din, yung pinag-insertan nitong hose sa tangke. So ngayon, tatanggalin natin tong CISS. Ayan, so tanggal na. Ayan. Tanggal na siya. So dito naman tayo sa carriage assembly mainboard, tatanggalin natin. Ayan, unahin na natin tong mainboard. So disconnect muna natin itong mga wire. Ayan, so ganyan lang muna natin kasi tatanggalin natin tong buong buong carriage assembly para malinis natin yung ilalim ng yung base ng printer. So dito tayo ngayon sa dito ang carriage unit. Meron itong isa, ito, dalawa, tatlo. Alam ko meron pa dito eh. So ito, pwede nang siyang hawiin. Ito, unsnake the wire. So tinanggal ko na yung mainboard para hindi sagabal. Yan. So ayan, may spring dito sa gilid na kailangan natin tanggalin. Ayan. Yun. Ito. Okay, so tanggal na yung buong carriage unit. Ayan o. Yun yung ink. Nag-spill to, hindi sa head cleaning. Yung naka standby mode lang siya. So baga kusa lang siya nag-i-spill na, nagfo-flow. So ibig sabihin may singaw talaga yung CISS. Okay. So ngayon babaklasin natin itong sa base unit naman. Parang in-overhaul na rin natin to ah. Ayan. Ayan, tanggalin natin itong lock niya. Ayan, tatanggalin ko to. Nakalock to. Ayan. Okay. So, may mga spring na kailangan tanggalin. Yun, kuha sa sulong nose. And then, dito rin, kabilang side. Yun. Yan. Tatanggal na to. Then next is ito. So dito meron siyang may tatanggalin dito ng screw. Isa. So dito tayo next. Ito naka-lock lang din to. So kasi lilinisin din natin tong encoder dito sa gilid. Ayun, siyang tanggal na. Ayun, ang dumi oh. So pwedeng ganyan lang yan kasi wala namang
spillage dito na banda. Dito tayo. Yan. So ito tatanggalin natin yung pinagkapitan nitong motor. Natin kung tanggal na ba. Okay. Nahila ko siya. Pero yung wire kailangan natin yan. Yun. Tanggalan natin itong motor dito. Ayan. Ayan o. Dumi. So ayan. Tatanggalin natin ito. Kasi sigabal ito eh. Okay. May yung sensor dito. Ito yan. Ito naman sa paper detection. Kasi sa TS27 pag nilagyan mo ng papel, nade-detect na niya yung presence ng papel. So dito may isang screw din to. Yan. Yan. Para hindi mabasa yung sensor. Ito. Ayan. So ayan o. Yung mata. Yung dalawang mata para sa paper detection. Tanggal na. And then next yung power supply naman. Nasa gilid lang. Madali na tanggalin. Ayan. Yun. Yung coil. Yung magnetic. Yan. Ayun yun. Ayun. Tanggal na. Then, yung sensor. Dito, nasa ilalim. Dito eh. Yun o. Tinanggal ako ng spring dito. Yun. Yan. Tanggal ko na to. Yung dito sa kabilang side. Yan. Tanggal na rin ito. Yan. Tapos yung spring. And then yung pinagkabitan ng sensor ito, yung lever sensor nya. So merong sensor dito sa lalim na kailangan natin tanggalin. Yun. Okay, so tanggal na. And then tatanggalin natin itong okay. Yan. Yun. Okay. Sa wakas, pwede na natin hugasan. Okay. So, ayan guys. Yan yung nag-spill na ink. So, dito, wala. Dito, yung ink absorber. Ilinisin na rin natin.
Okay, so hugasan ko lang and then later babalik na natin pagka natuyo lahat. Hugasan ko lahat yung mga kailangang hugasan. Okay, see you later.